Maraming salamat, Lia Manyalak. Mga kapuso, ngayong halos lahat ay aalis ng bahay para bumisita sa puntod ng yumaong mahal sa buhay o kaya ay magbakasyon. Huwag din po natin kakalimutan ang ating mga tahanang may iwan. Ang mga tips para iwas nakawan ngayong undas. Alamin sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Isa-isang inakyat ang mga bus sa Araneta Center Bus Terminal na paalis pa probinsya. Pinuntahan din ang ibang bus terminal para personal ma-inspeksyon ang seguridad na pinapatupad dito. Hindi lang ng mga security guard, kundi ng mga pulis na nakatalaga sa lugar. Mas maganda yun para meron seguridad yung mga pasahero natin ngayon papuntang probinsya. Nakakasigurado na talagang walang mangyayaring, alam nyo na yung, di ba, uso kasi ngayon yung pinapasabog. Okay lang po yun para sa seguridad po at kapakanan ng mga pasaheros. Pati sa MRT station, kung saan may mga nakadeploy ring pulis, pinuntahan ni NCR Police Office Chief. Mahigit 5,000 pulis na ng NCRPO ang nakakalat sa buong Metro Manila. Pero maliban sa kanila, makikita niyo rin ang mga babaeng pulis na nakabere at combat boots na paikot-ikot sa iba't ibang lugar sa Kalakhang, Maynila. Sila ang mga tourist police. Malamig kasi yung sa mata ng tao kapag nakikita nila ay mga babaeng pulis na nagpapatrolya. Kapag kasi mga kalalakihan ang ikot ng ikot sa mga establishmento, kung minsan nababahala yung kababayan natin. Partikular na tututukan ng mga tourist police sa mga lugar dito sa Metro Manila na kadalasang dinadagsa tuwing bakasyon, gaya na lamang ng mga hotels, malls at shopping centers. At dahil bakasyon kung ituro ng ilan nating kababayan ng Halloween at undas, kadalasang sa probinsya ang punta ng karamihan. Dahil dyan, madalas na iiwan na walang tao ang mga bahay. Payo ng PNP, kung wala talagang maiwan na taong bahay, siguro yung nakalak ang mga pinto. Huwag mag-iiwan ng senyales na walang tao sa bahay. Kung maaari, panatili may mga nakasinding ilaw, pero siguraduhin naka-unplug ang mga appliances. Mainam rin daw na ipagbilin sa kapitbahay o mga barangay official para mabantayan ang maiiwang bahay. Mag-iwan sila ng contact numbers nila kung kanino nila ipagbibilin yung kanilang mga bahay. Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko ngayon sa South Luzon Expressway. Nakatutok doon live si Claire Delfin. Claire? Pia, hanggang sa mga oras na ito, nananatiling mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng South Luzon Expressway o SLEX. Bunsod pa rin yan ng tinatawag na All Saints Day Exodus. Tumaas kasi ng 10 hanggang 15% ang traffic volume ngayong araw dito sa SLEX. 190,000 na sasakyan ang dumadaan dito kada araw. Pero ngayon, nasa 210,000 na ito. Kaya naman mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng SLEX. Mula alas 7 ng umaga, mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa southbound lane mula bandang Merville, Parañaque hanggang Alabang. Wala namang naitalang aksidente kaya kahit mabagal, tuloy-tuloy lang ang usad ng trapiko. Malaking tulong din ang paglagay ng counter flow points. Pero nagdulot din ito ng pagsisikip ng trapiko sa northbound lane mula Bayanan, Muntinlupa hanggang Sucat, Parañaque. Maluwag naman ang southbound lane mula Alabang hanggang Calamba exit, pero pagkalagpas dito hanggang sa Turbina area kung saan ang intersection papuntang Batangas at Bicol, bumper to bumper na ang traffic. Nag-deploy ng mga karagdagang traffic personnel at patrol vehicles. Gayon din ang mga ambulant teller para mapabilis ang transaksyon sa mga toll booth. Kung sa araw na ito, biyaheng probinsya ang karaniwan sa mga sasakyan, bukas o sa makalawa, inaasahang mga motoristang bibisita sa mga sementeryo naman ang magpapasikip sa daan. Partikular na tututukan ang Sucat Interchange sa Parañaque kung saan matatagpuan ang dalawang malalaking sementeryo, ang Manila at Loyola Memorial Parks. Sa Susana Heights sa Laguna naman ang daan papuntang Everest Cemetery. Kami ay nag-deploy ng mga additional na traffic personnel. At mayroon kaming 6 na patrol na nagro-robbing at 24 na motorcycle na pinag-duty na namin na sabay-sabay. At doon sa Sucat, bukas ay doon kami nakakonsentrate at dahil nandun yung dalawang sementeryo. Pia, para sa araw na ito, inaasahang mananatili ang ganitong daloy ng trapiko sa SLEX hanggang mamayang hating gabi at magsisimula na namang bibigat ang traffic bukas ng alas 6 o alas 7 ng umaga. Pia? Maraming salamat, Claire Delfin. Dumako naman po tayo sa North Luzon Expressway. Nakatutok doon live si Rana Crisostomo. Rana, kamusta naman ang daloy ng trapiko dyan?
Pia, kumpara kahapon, mas marami yung mga bumabiyahing sasakyan ngayong araw. May ilang mga minor incidents ding na itala sa kahabaan ng North Luzon Expressway, pero di naman ito nakaabala ng matagal sa kalsada. Pasado alas 4 ng hapon, nagsimula ng kumapal ang mga sasakyan sa Balintawak Toll Gate. Kaya naman agad nang nagtalaga ng mga ambulant tellers o mga kumukuha ng toll fee habang nakapila pa ang mga sasakyan para raw mas mapadali ang paglabas ng mga motorista sa toll gate. Tinataya nga abot ng 180,000 hanggang 200,000 ng mga sasakyang luluwas ngayon sa kani-kanilang probinsya sa norte. Pero nananatili namang banayad ang daloy ng trapiko maliban na lang sa mga entry at exit points ng tollway. Panandalian ding nakaabala ang mga aksidente. Pasado alas 11 ng umaga nang magbanggaan ang 3 sasakyan bago dumating sa San Simon exit. Bahagya raw kasing nagkaroon ng pagbagal ang naunang kotse dahil may nagkat sa kanyang linya, kaya't nagminor din ang SUV na sumusunod sa kanya. Pero ang ikatlong sasakyan, hindi na nahabol ang preno kaya nagkarambola ang 3 sasakyan. Nagtamo ng minor injury ang mga pasahero ng 3 kotse. Pasado alas 3 naman ng hapon, nabangga ng bus ang isang AUV na nasa harap nito dahil agad din daw nagminor ang naunang sasakyan. Wala namang nasaktan sa insidenteng ito. Ang advice lang po namin sa motorista, yung distansya lang po sa bawat sasakyan, obserbahan po natin. Wag po tayong masyadong magmadali sa biyahe. Hanggat maaari po, lagyan po natin ng distansya yung sasakyan natin sa bandang unahan po natin. Kumpara raw nung nakaraang taon, mas kakaunti raw ang dami ng sasakyan ngayon marahil dahil nahati ang mga pauwi ng probinsya. May ilan kasi nauna ng bumiyahe kahapon at ang iba naman ay ngayon lang lumuluwas. Sakali namang magkaproblema sa daan, maaari raw tumawag sa NLEX Traffic Control 580-8911 o 35000. Maaari ring gamitin ang emergency call boxes na nasa kahabaan ng NLEX. Pwede na ring mag-check online sa sitwasyon ng NLEX at SLEX. Hanapin lamang ang Travel on Great Roads page sa Facebook. Tuloy pa rin natin pinapaalalahanan sila na siguro i-check nila yung maigi yung sasakyan nila para hindi magka-problema habang bumabaybay dito sa NLEX. Ganun na rin siguro yung kanilang katawan kung maayos pa yung kondisyon nila mag-drive. Yan po ang live na kuha mula rito sa NLEX. Ang nasa kaliwang linya ng inyong screen ang papuntang norte habang ang nasa kanang linya ay papuntang Maynila. Hanggang sa mga oras na ito ay marami pa rin ang mga sasakyang bumabiyahe sa norte at makapal pa rin po ang pila ng sasakyan sa Balintawak Toll Gate. May mga hahabol pa rin daw bukas papuntang norte pero inaasahang bukas ay may mga pabalik na rin ng Maynila. Pia? Maraming salamat, Rona Crisostomo. Puspusa na po ang paglilinis ng mga puntod sa Apari Public Cemetery sa Cagayan. May kuha po si Youth Cooper Roland Garceron ng Kabalikat Civicom sa Apari kanina umaga. Marami na raw dumalaw sa semeteryo para linisin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Isa raw po ang semeteryo sa mga lugar sa Apari na apektado rin ng nagdaang bagyong Juan. Ngayong panahon po ng undas, pwede rin kayong makilahok sa pagbabalita dito po sa YouScoop. Kung meron kayong sariling video o litrato ng mga irregularidad o paglabag sa mga patakaran sa semeteryo, mga tagpo sa inyong pagbiyahe, o maging mga nakatutuwang tagpo ngayong undas, pwede po kayong magpadala sa www.youscoop.tv. Kung text o MMS naman, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. At paalala lang po sa ating mga YouScooper, yun lamang po mga video at litratong pagmamay-ari nyo mismo ang ipadala sa amin. Susunod, ang patuloy na pagtutok natin sa paggunita ng undas. News team ng GMA Iloilo sinaktan habang nagko-cover sa special elections. Team Pilipinas, nasungkit ang gintong medalya sa 7th Southeast Asian Basketball Association Women's Championship. Tutok na dito sa 24 oras.